Encouragement by grace. Habang nagpapatuloy tayo sa mga goal na nakararangal kay Lord, tandaan din natin na ang kapangyarihan niya ay nasa atin. Minsan, napanghihinaan tayo at hihinto kasi nawawalan tayo ng kakayanan para ma-accomplish yung mga bagay na kailangan natin gawin. Pero as Christians, meron tayong Holy Spirit. Andyan siya para laging mag-encourage at tumulong na i-honor, glorify si Lord at sundin ang will niya. Sabi sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo, sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Sa English, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in your weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. So, kung may mga goal man tayo na hindi na na-accomplish o natapos, tandaan pa din natin that God is a God of grace. Ang pinakamalaking pagkakaiba ng pag-set ng goals para sa sarili natin versus para sa pagpaparangal sa Diyos ay ito. Madidisappoint tayo sa sarili natin kapag naabot na ang limits natin tapos kulang pa din. Di pa rin natin nakamit yung gusto natin. With God, alam natin na He is gracious at lagi niya tayong itatayo kahit madapa tayo ng paulit-ulit. Natetestify natin ang lakas ni Lord kapag humble tayo tungkol sa ating mga kahinaan o vulnerabilities sa Kanya. At lagi tayong makakaasa sa kabutihan niya at sa encouragement ng Holy Spirit para patuloy pa rin tayong makapag-honor kay Lord sa lahat ng aspeto ng buhay natin.